mahal sa amin, sa bawat isa. Kayo po ang gumabay at manguna sa aming gawain ngayong umaga nito. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po magpalakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong umaga po, we will give thanks for God's favors, sa kanyang provision, sa kanyang pagpapagaling, and ngayong umaga po, let's celebrate the name of Jesus. And let's sing. Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing His praises forever.
God's love. At we declare na wala po tayong ibang kailangan kundi ang pagmamahal ng Panginoon because it's truly everything that we need. Sabihin niyo po ako, let's say, all for love the Father gave, for only the
morning. Say to the Lord, Lord, we need you. I need you, Lord. Just say to God, Lord, I need you. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng gabay. Kailangan ko ng lakas. Kailangan ko ng iyong presensya sa araw-araw. Without the presence of the Lord, we are weak. But with God's presence, we are strong. In Jesus' name, Lord, thank you for the opportunity that we can come to you this morning. We can worship you. Yes, Lord, everything we need is you. Everything we need is you, Lord. Worship you, Lord. We need you, Lord. Express your love to God this morning. Express your desire sa Panginoon na patuloy mo siyang makasama sa bawat araw. Sabihin natin sa Panginoon ang ating panalangin, Lord, I'm here. I need you. I need you, Lord. You're my beginning. You're my forever, Lord. Oh, I need you. We need you. We need you, Lord. We need you. I need you. I need you, Lord. Come on, church. Sabihin natin, Lord, we need you. I need you, Lord. Everything we need is you, Lord. Thank you, Lord. Kailangan ka namin sa buhay na ito. Without you, we are nothing. Without you, we are weak. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you for your love. Thank you for your love. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon. Yes, Lord. Strengthen us this morning. Sa lahat, Panginoon, ang nanghihina spiritually, Lord, thank you. You are administering your strength through the Holy Spirit. Thank you, Lord. Kung may kagalingan, ibibigay mo sa bawat isa, Panginoon, na may karamdaman. In Jesus' name, walang anumang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa bawat buhay ng bawat kapatiran namin dito, Lord. At sa mga nanonood, Panginoon, Lord, anuman ang kanilang pinagdadaanan, we also pray for them that you will touch them. If any sickness, you will heal them. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, maraming salamat po. Bigkisin niyo ang pamilya. Patatagin niyo ang bawat kaluluwa. Ibangon niyo after ng COVID na ito and even during this COVID pandemic in Jesus' name. Walang anumang pagsubok ang hindi namin kayang lagpasan. At salamat po kay Kristo na nagbibigay sa amin ng lakas. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Everything we need is you, Lord. I want to discuss po the topic teamwork. At let's try teamwork dito sa ating church. Subukan natin.
Dahil sabi-sabi, na kapag may teamwork ay may magandang resulta. So, willing po ba kayo na subukan natin ang teamwork sa church? Okay po ba sa inyo? Subukan natin na tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa-isa at pagsasama-sama. So, we will try teamwork. Gusto ko pong gawing proposal ay ito po, our today's focus. I want to encourage you today to try teamwork in our church. It means we will have one project for 2 months. Gagawin natin ng 2 months. And I will plead to you that you will join the project. Okay po ba yan? Before you answer if you are in or not, let me discuss this morning the impact of teamwork. And next week is the how of our teamwork project. So today, let's answer first the question, why our church needs teamwork. Napanood niyo po ba yung movie na nakalimutan ko na yung title, na nagpunta siya sa isang lugar na malayong malayo, na nakakita siya ng isang bus. At nung nakita niya yung bus, sabi niya, ito na yung tirahan ko, at tumira siya doon. Dahil inaasahan niya na mabubuhay siya. Ano na yung title ng movie na yun? Hindi ko na alam kasi eh. Pero doon siya tumira, nandun may isa siyang bag, at ang kinakain niya ay may dala siyang isang libro na lahat ng pwedeng kainin. Araw-araw, pumupunta siya at kumakain siya. Hanggang sa isang araw, nagkamali siya, kumain siya ng lason at nagsimula siyang mamatay. At siya'y namatay. Akala niya, sabi niya, gusto ko ang buhay ko na nag-iisa. Pero hindi po pwede. Hindi mo kayang mag-isa. Kaya ko, pastor. Tingnan natin kung ano ang, saan nagmumula, bakit nasasabi natin kaya kong mag-isa. So this morning, pag-usapan po natin bakit natin kailangan ng teamwork. Pero may sasagabal sa teamwork. Ano ang sasagabal sa teamwork? Number 1, ang sasagabal sa teamwork ay hindi lahat ay nakakasabay o makakasabay. Halimbawa, sabi natin, pumunta po tayo sa bundok ng Arayat. At sasabihin, sasama ako, sabi ng tatay ko. Hindi po pwede. Dahil si Mick at si tatay hindi pwedeng magsabay. Kung may proyekto tayo, may mga bagay na hindi pwedeng makasabay talagang iba dahil sa tinatawag na ability. Pag sinabi natin, ang buong church po, bawat isa ay magsusum meeting o mag-Google Meet meeting. Ang gagawa po ng link ay si Brother Jab. Kaya? Teka, ano ba yung link, anak? Ano ba yung Zoom? At yung mga may edad, di ba? Si Sister, ganon ang magagawa po ng program. Hindi aakma. So, may mga kakayahan din tayo na hindi makakasabay ang iba sa program. Katanggap-tanggap po yun. At sasabihin ni Tatay Jap ay, sige anak, ako na ang magpo-post ng link sa YouTube. Hindi di ba? May mga gawain tayo, may hindi makasasabay. Katanggap-tanggap yon. Pero may mga hindi tayo katanggap-tanggap na medyo masasakit po itong point na to, pagpaumanhin niyo ako. Pero gusto kong sabihin dahil, ikalawa po, hindi lahat kasi ay gusto namang sumabay or sumama. Kahit may project kayo sa trabaho ninyo, sa opisina ninyo, sa negosyo ninyo, kaya naman nila pero ayaw nila. Tama po ba yun? May mga ganun ba? Hindi lahat gusto. Ang iba o marami o ilan ay ayaw. Hindi lang po iyon. Number 3, hindi lahat ay may pangarap sa church. Ang pangarap ko lang sa church ay magsimba, sumamba sa Panginoon, makasama ko ang pamilya, lumakas ang aking pananampalataya, makita ko ang mga iba sa church pag Sunday. Pero, yun lang ang pangarap ko. Sumuporta ako sa gawain, magbigay ako sa gawain ng Panginoon, maging mabuti akong miyembro.
So, nandoon na tayo sa konsepto na iyon. Pero may mga tao na, ay wala akong pakialam sa church. Yun yung masakit. Di po ba? Hindi lahat ay gaganap sa inaasahan. Ito din ang sasagabal. May binigay kang trabaho, ang sabi mo sa mga katrabaho mo ay gawin natin ito. Pero ano ang nangyari? May hindi gumanap. At pag nagkita kayo kinabukasan, sasabihin mo, hindi ba nag-usap tayo na ikaw ang gagawa niyan? Ba't hindi mo ginawa? At nawawala or nasisira ang mga inaasahan. Kaya, hindi lahat ay gaganap sa inaasahan. Number 5 po, hindi lahat ay maglalaan ng panahon. Kahit may project tayo, sasabihin natin, ay, wala akong panahon. Eh, totoo naman po, alam ko, busy tayo. Last po ay, hindi lahat ay magpapatuloy. Yan ang ilan sa mga 6 na sasagabal, hindi lahat ay magpapatuloy. Okay po? Pero ngayon, ang context natin ay church life. Okay po? Sa Bible, ang tawag sa atin ay body of Christ. Katawan ni Kristo. At sabi po dito sa mga talata, sabi po sa 1 Corinthians 12, verse 12, basahin ko po For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one, so it is with Christ. Marami tayong bahagi ng katawan, pero iisa tayong katawan. Okay po? Tayo dito ay marami tayo, pero iisa tayo. Yung concept po na ganon. Ipinapakita dito na ang church is the one who will display ang unity and teamwork. Ang bawat isa po sa atin ay kasama ng katawan ni Kristo dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Okay po? Sabi pa po dito sa next verse, sabay-sabay nga po nating basahin, ready go. For the body does not consist of one member, but of many. Maliwanag po na tayo ay hindi iba-iba, hindi tayo kanya-kanya. Tayo ay iisang katawan at hindi tayo iba-iba o magkakahiwalay. One is too small a number to achieve greatness. You cannot do anything of real value alone. Sabi po yan ni John Maxwell, na ang iisa ay napakaliit na bilang para may maabot na dakilang bagay. Kung ikaw ay may pangarap sa buhay mo na magkaroon ng liitan muna natin, ng isang kurso na matatapos. Pag natapos mo yon, of course, kailangan mo ng ilang mga tao. Pero pagkatapos mong mag-aral at may mas malaki kang pangarap na Panginoon, gusto ko namang magkaroon ng negosyo or trabaho na maayos. Ano ang gagawin mo? Kailangan mo na naman ng extra effort and teamwork. Pwede mong subukan na magpatuloy ka na nag-iisa pero may mangyayari ba? Yes. Pero kung gusto mo ng mas malaking pangarap sa buhay mo, kailangan mo ng mga tao na mananalangin sa iyo, tutulong sa iyo, susuporta sa iyo. Kung sasabihin mo na kakayanin ko ang buhay na mag-isa, may value, yes, na maaabot ka, pero yung real, big, lasting value, doon tayo kakapusin. Totoo naman po, bawat isa sa atin, kung bubuhayin lang natin ang pamilya natin, kaya naman natin buhayin. We can stand alone, work alone. Kakayanin ko ang buhay na ito na mag-isa, hindi ko kailangan ng sino man. Pwede naman, kung buhayan lang ang usapan. Pero, kung gusto mo ng isang tao ay maabot mo na, at sila'y matulungan mo na, hindi mo kailangang nag-iisa lang.
the more na ikaw ay may mas mataas na pangarap, the more na kailangan mo ang mga taong magtutulak sa iyo. Papataas. Naalala ko po yung isang game namin sa camp. Nagpuntahan kami sa dagat at sabi namin gumawa sila ng malaking tower. Pumunta yung mga young people sa dagat ng Morong Bataan at nagsimula silang gumawa ng base. Sumunod ay second, paikot. Hanggang sa 4 level, hanggang sa 6 ay nakakaakyat sila. Bakit? Dahil may strong base teamwork na nangyayari sa kanila. Mga kapatid, kung gusto natin ng isang pangarap, negosyo, pamilya, church, na patuloy na umaakyat pa itaas, na ginagamit sa kapurihan ng Diyos, kailangan natin ng kasama. Hindi para tapak-tapakan. Kasi dating tinatapakan, di ba? Pero ang idea is, may mga tao na magtutulak sa iyo pataas at sasabihin, we will support you. We are 18. Sabi pa po sa next verse, 15, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. That should not make it any less a part of the body. Kapag ka sinabi nung kamay, hindi naman ako kasama sa katawan eh. That would not make it any less a part of the body. Then sabi pa sa 16, verse 16, and if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. It's the same. Halimbawa po ang kamay ninyo, sinabi ninyo na kayo ang kamay ng church at hindi na kayo magpa-function as kamay. Ano mangyayari po sa katawan? Magugutom, di ba? Paano ka kakain? Pastor, pwede namang yumuko. Akma ba? Akma ba kapag kumain na hindi gagamitin ng kamay? Hindi akma. Inakma ng Panginoon ang mga bagay na yan. Sabi sa 17, if the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? Kung mata tayong lahat. Tayong lahat, mata. O isipin nyo ang isang katawan na puro mata. Akma ba? Hindi, maganda naman yung kilay eh. Sa mata. Pero kung puro mata, kahit maganda ang kilay, ano mangyayari? Monster. Di ba? Ang gaganda ng kilay na gano'n. Madaming mata. Monster. Hindi akma. Kung puro kamay tayo, anong mangyayari? Medusa tayo. Ano yan? Yung octopus tayo. Hindi eh. Kanya-kanya tayong bahagi. If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Kung puro naman daw tenga, asan yung pang-amoy natin? Sipin ninyo yung tenga. Lahat tenga na lang tayo. Ang katawan natin, binubuo ng isang malaking tenga. Hindi din maganda. Kahit maganda yung tenga mo, kahit ang tenga mo ay nasasabitan pa ng magaganda, hindi pa din maganda kung puro tenga. Anong sinasabi dito? Tayo isang katawan. Kaya ang conclusion niya sa verse 17, verse 18 ay ganito po. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He choose. Ang Diyos ang naglagay ng bahagi ng katawan ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba doon? So yung ating katawan ngayon, yan ang perfect design. Ang hirap naman na kung ang ilong natin nilagay sa tagiliran, di ba? O yung ilong sa batok, ano itsura nun? O yung kamay natin sa batok inilagay na nakaganon? At dito sa leeg yung isa? Sipin ninyo nga yun. Ang Diyos nilikha tayo na may maayos na katawan. At the same na ipinipicture niya ang church na kapag tayo ay gumagalaw ng maayos at akma
nasa ayos tayo, ano ang mangyayari? Magiging maganda ang ating buhay. Kung ikaw ay paa at sinasabi mo, ayokong maglakad, hindi pwede. Di tuhod mo ang maglalakad or kamay mo. Kailangan po natin ng sama-sama, suporta pala, magtulungan ang katawan para umayos ang buhay. Tama po ba yun? Ang church concept po pala ay ganito. Pag hindi ko nagawa ang bahagi ko, may masasaktan or may hindi mapapabuti. At dahil sa kaisipan na yon, ako ay magiging responsable na anak ng Diyos. Yun dapat ang sa puso natin. Dahil kapag hindi ko ginawa ang aking bahagi, may problema. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa buhay natin na kung may masaktan man sa kanila, wala akong pakialam. Kung hindi ko gawin ang aking bahagi at may hindi napapabuti sa katawan, wala akong pakialam. Ang tawag nga po doon ay yun ang mga sasagabal sa ating teamwork. So, sagutin po natin ang tanong, bakit kailangan ng salt and light ng teamwork? Number 1 po, sabay-sabay nga nating basahin. Together, we can achieve significant goals. Makakapunta tayo kung saan natin gusto. May maaabot tayong pangarap. Tingnan po ninyo itong next slide na ito. Ito po ay ang Tower of Babel, actually. Negatibo yung goal nila eh. Hindi nalugod ang Diyos sa kanilang purpose. Pero kung tama ang purpose nila, ang ganda ng nagawa nila. Dahil sabi po diyan sa verse, basahin ko po, and the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. Nagkakaintindihan sila, iisa silang tao, and this is the only beginning of what they will do. Simula pa lang ito. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Ang sinasabi dito sa verse ay ano po? Lahat ng planuin ng taong nagkakaisa at may teamwork, walang imposible. Ang ganda ng concept. At sino ang nag-comment dito? Ang Diyos. At naniniwala po ako hanggang ngayon. Kung tayo may imposibleng mga bagay na gustong maabot, humanap ka ng mga tao na may pananaw at naniniwala sa iyo na ang imposible ay pwede mong gawin. Amen po ba doon? Kung may pangarap ka sa buhay at imposible mong gagawin, humanap ka ng tao with your self-mind na sasabihin mo, abutin natin ang pangarap na ito, walang imposible sa atin. Pwedeng gawin. Ako po ay may 2 linggo ko nang sinishare ito sa aking pamilya, sa aking mga anak. Palagi ko ito isa sa mga long range plan ng buhay. At gusto ko lang i-share sa inyo sa prayer. Gusto kong magkaroon ng isang university. Ganun bang concept? Pastor's University. Kahit yung mga miyembro, pero hindi siya physical building university, kundi isang online school. Na kakausapin ko ang mga authors ng mga Filipino authors na magsishare sila doon. Gagawa kami ng university. Yung mga kaibigan kong pastor, sasabihin ko, magturo ka sa university, sa academy, o ano man tawag dito, hindi ko alam kung ano pa. Na magtuturo tayo at hindi sila pupunta sa classroom, pupunta sila sa online, doon sila manonood. Makaka-graduate sila, may certificate sila, kumpleto sila. Di po ba? Gandang concept.
Bagamat may gumagawa ng mga school ng online, pero ito ay, you will empower the ordinary, quote and unquote, ordinary pastors na nandun sa isang liblib na lugar na gumagawa ng magagandang bagay pero hindi siya na-expose sa marami. Bakit? Dahil wala siyang platform. Pag-pray natin, time will come, di po ba? Sabi ni John Maxwell, The Law of the Mount Everest, sabi niya, as the challenge escalates, sabay-sabay nga po nating basahin, as the challenge escalates, the need for teamwork elevates. Na mas mataas ang iyong gustong maabot sa buhay. Kailangan mo ng mas maraming kasama sa buhay. Kung aakyat ka sa Mount Everest, kailangan mo ng team. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ko yan. May umakyat 2 na tigok. At maraming umakyat 2, 3 namamatay. Bakit? Hindi kaya ng 2 ang Mount Everest. Pero kung pupunta ka sa Valley Cruz, pakita ko po sa inyo, hindi mo na kailangan ng kasama. Sa totoo lang. Inakyat ko po ang Valley Cruz. Nung umakyat po ako sa Valley Cruz, bagamat may kasama ako, pero hindi ko na kailangan mag-akay, walang lubid, walang ano. Bakit kaya ko? Kapag ang goal natin ay maliit lang, mababa lang, huwag mo nang hanapin pa ang tulong ng iba, kayanin mo na yan. Pero kung ang pangarap mo ay isang pangarap na tutulong sa ibang tao, ang pangarap mo ay makaabot upang may mas maiangat ka pang iba, hindi ka lang manatili sa pamilya mo o sa sarili mo, abutin mo ang iba. Dito po, ito matindi. Ayan po, yung nanay ko. Hindi po si Marilyn yan, ha? Yung nanay ko, titingnan ninyo. Yan po ay siguro, nasa 3rd level po yan. Pumunta po kami sa Bulawan Falls. Yung Bulawan Falls po na yan ay napakataas aakyatin. 70, ilan na si nanay noon, umakyat? 73? 74 years old? Nag-field trip kami dyan, sabi natin, ay punta nga tayo dito sa Bulawan Falls. At nung nakita namin ay napakataas pala. Pero sabi nung nanay, kaya ko yan. Pero syempre, isang hakbang lang na gano'n. At yung asawa ko ay umaakyat. Sinasamahan siya. Kung si nanay lang, sasabihin niya, pupunta ako sa Bulawan, galing ako dito sa Clamonte Street, Libis. Huwag kayong makialam, ako lang. At nagsimula siyang maglakad. Dumating siya sa kanto ng Shell, doon sa amin. Hindi ko na isasama si Marlene, hindi ko na isasama si Kel. Nagtuloy-tuloy siyang lumakad. Ilang taon bago niya mapuntahan ang Bulawan Falls? 6 na oras ang biyahe namin doon. Palagay ko, ngayon palang umaakit na siya doon. O baka nakalumpasay na doon at hindi nakarating sa kanyang pangarap. Mga kapatid, kung may mataas kang pangarap, huwag kang mahihiya na sabihin, ipanalangin mo ako, aabutin kong pangarap na ito. Amen po ba doon? Huwag kang mahiyang sabihin na may tulong akong kailangan. Ito ang aking pangarap. Number 2 po, bakit kailangan ng salt and light ng teamwork? Because, number 2, each of us has a specific role to fulfill. Sabay-sabay nga po nating basahin minsan pa, ready go. Each of us has a specific role to fulfill. May gagawin ka. Sabi po ulit sa verse natin, balikan ko lang, but as it is, God arranged the members in the body, each of them as He chose. Sa Tagalog po, basahin ko din, sabi dito, subalit, sabay-sabay nga po nating basahin, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi tayo inilagay na ikinasasama ng katawan. Hindi tayo dinala ng Diyos sa church para pumangit ang image ng church. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, nakabubuti ako sa church. Hindi ako pabigat sa church. Hindi ako sakit ng ulo sa church. Mabait ako. Oh.
Iba-iba tayo, pero may iba-ibang pagkakatawag. So, ito ang gagawin natin. As a church, pare-parehas tayo eh. Wala pa tayong project, wala tayong gagawin pa, pero ito inaasahan na sa ating lahat. Okay po? Kumbaga ito'y common denominator. Ito ang sahig na pwede nating gawin na tayong lahat gagawa nito. Ano po yon? Number 1, all of us are called to become an active worshiper. Sabi ng Diyos, don't forget the worship. Dahil nalalapit na gathering together. So, tinatawag tayo ng Diyos na maging active worshiper. Ibig sabihin, ang active ay contrast siya ng non-active or passive. Ang active ay nagsasabi na, nais ka naming purihin, Panginoon. Sama-sama. Pag nagsama-sama kami sa church, ipinapakita namin na kami ay isang pamilya na sumasamba sa iyo. Number 2 po, all of us are called to practice one another principle. Napakadaming beses sinabi sa Bible, love one another, forgive one another, bear one another. Maraming anotherness na sinabi sa Bible. At ang ating calling is to connect. Magkaroon tayo ng community. Number 3 po, all of us are called to serve God according to our giftings. Kung ano man ang akma sa atin. Amen po? Amen po ba, mga kapatid? Number 3, masyado pong humahaba ako. Number 3, we need teammates whom we can count when needed. Alam nyo, napakahalaga na to. Nung bata po kami ay sa tapat po ng bahay namin, may malaking kamalig. At sa kamalig na yon ay namimili kami ng sibuyas. Sino dito ang namili sa sibuyas ni Nana Ipay? 1, 2, 3. Yung pong sibuyas na yon galing sa Bungabon, sa Laur, sa Gabaldon. So, dyan galing yan. Tsaka sa Palayan. Depende. Minsan sumasama kami na kumuha. At pag kumuha kami ng sibuyas, ay natutulog kami sa mga, kung saan mang may space doon. At basta, sasama lang kami doon. At per sako. Sako yata, 2 yata, makaisang sako ka. Di ba? At dito naman, pagka sa kamalig, yun ang mainam. Pupunta ka doon, tapos may blower na malaki, di ba? Yung mga nasa tapat ng blower, nawawala na yung mga dominan eh. So, sako na lang sila ng sakong ganon. Tapos, yung mga maliliit, syempre, doon sa dulo ng may blower, kami, lahat sinasagap namin yung alipato ng balat ng sibuyas. Tapos, gaganon na, bago kami makakuha ng isa, ay yun. At talagang ganon ang sistema ng daigdig. Okay? Ganon ang sistema ng daigdig. Ang mga bata ay sa mga maalikabok at yung mga matatanda na malalakas, sila ang naghahari. Pati sa pagpili ng sibuyas. Pero nakakaipon ka din naman. Ang purpose po ng pagpili ng sibuyas, alam nyo, ibinubukod lang ang malalaki at yung masyadong maliliit at lalo na yung mga nabubulok. So, yun ang ginagawa namin. Pero, siyempre, ikaw naman, gaganon ka na lang para makarami ka. Ang simple lang po eh. Alam naman natin ba't ibinubukod ang nabubulok. Dahil, bakit? Ang bulok na sibuyas, pag isinama mo sa buo, ay magiging bulok na ang buong sibuyas. Nakakabulok. Pagka may isang taong sa inyong kumpanya na bulok, mahirap masabihin, ano? Kasi mahirap sabihin, may bulok sa church, di ba? Pero sa isang company, kung may bulok doon, at sa halip na siya'y makatulong, ano ang mangyayari sa kanya? Makakasira siya sa company. Hanggang sa mawala na siya. Ayan po ang sibuyas. So, tingnan nga po natin, may mga bad sibuyas attitude. Ano ang bad sibuyas attitude na nakakahawa sa pagkabulok? Number 1 ay, hindi ko kailangan ng iba, ako ang kailangan nila.
aminado po ako na kailangan kayo ng church. Kaya madalas kong sabihin, kailangan kayo ng church. Next, iba ako, iba sila, hindi ako bagay sumama sa kanila. Ito, false humility naman, false ego. Hindi, iba kayo eh. High kayo, low kami. O iba naman, high ako, low kayo. Ano mang pagtingin dito ay sinasabi natin na may bad sibuyas attitude na hindi makakatulong sa teamwork. Ang tawag po natin dyan, insecurity. Pag insecure ang isang tao, lalo na sa, tingnan ninyo, picture nyo lang, may tao ba kayong naisip, huwag nyo na sabihin, may tao ba kayong naisip na insecure sa classroom ninyo, sa office ninyo, sa trabaho ninyo? Pag ang tao insecure, alam nyo po, sila ang atensyon ng grupo. Yung mga maninipis, sila ang agaw oras. Pansinin ninyo, yung madrama sa classroom nyo, ng aagaw ng oras, panahon, papel ninyo. Hindi ko alam kung ano pang inaagaw. Pero ang point po ay ano, yung mga tao na mapaghanap ng sarili nila, time-consuming. Hindi ko naman sinasabing, sige, talagang ganito ako, pastor, madrama buhay ko. Hindi ko sinasabing huwag kayong magdrama. Ang sinasabi ko po ay, tingnan ninyo kung sino kayo sa harapan ng Panginoon. Next, mapag-isa, solo. Pastor, huwag mong panghimasukan ang mundo ko. Pagka gusto mo talaga mag-solo, mahihirapan po tayo. Okay? So, kumusta po tayo? Sana hindi kayo onion skin ngayon at nasasaktan naman ako dyan sa sinasabi mo, Pastor. Bawal po ang onion skin. Amen po ba? Dahil masasaktan kayo. We need teamwork. I-summarize na po natin in conclusion. Number 1, because together we can achieve significant goals. Number 2, basahin po natin. Each of us has a specific role to fulfill. Sabay-sabay po tayo sa number 3. Where do you go? We need teammates whom we can count when needed. Sabi ko sa asawa ko ay, love, pahiram nga ng ginagawa mo. Asawa ko po ay maraming ginagawa. So, nagdala ako ng isa. Dahil araw ng mga puso, sabihin nyo lang po, mine. Di pa po buo. Okay. May ano po yan. Bag po ito. Bag. Alam nyo, ito pong ginagawa na to, hindi madali siya. May kanya-kanya siyang paraan ng pag-ikot, pagtali. At isinusuot po siya sa tabi-tabi. At ngayon ay matibay siya. Matibay siya. Dalang ba sa'yo, anak? Hindi nyo dinadala. Ang church ay parang puso na tayo iisa di ba? Iisa tayo. Bagamat minsan naiiba tayo ng kulay, saan ba yung naiba dito? Kaya po hindi tinuloy na iba yung kulay ng isa. At hindi halata. Okay? Sabi natin, kung ang church, ang katawan ay parang puso, gusto ko, Panginoon, na maging part ng katawan. Mapagmahal, may pangarap gawin. Asang ka? Pastor, ayoko maging part ng puso. Gusto ko kakaiba. O kaya kasama ako diyan pero andun ako sa taas. Ayoko. Tingnan niyo. Nakita niyo ba? Dito ko, Pastor, gusto. Ayan o.
Ano dating pag nandun ka sa taas? E di bida. Di ba? Magandang nag-iisa ka nga sa taas. May mga tao na akala niya pagka ako ang makita, masasaya ako. Pagiging sikat, kilala, ako kakaiba. Yan. Pwede din dito. Pero mga kapatid, sabi ng Diyos ay inilagay niya tayo sa akma. Ito. Kulay pula na. Sa akmang lugar. Na nandiyan tayo, isa dito. Tayo po'y manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo. Sa iyong salita na ina-encourage mo kami na mag-improve sa aming buhay. Tulungan niyo nga po, Panginoon, kami na ang mensaheng ito ay mai-apply namin. Hindi lamang sa aming church, kundi sa aming pamilya. Na magkaroon kami ng unity, ng understanding, ng love, commitment. At dito din sa church, Panginoon, tulungan niyo nga po kami na muli kaming makonect sa isa't isa. At makita namin ang aming bahagi. Na kami ay importante sa iyo. At dahil importante kami, Panginoon, sa iyo, importante din kami, Panginoon, sa iyong katawan. Lord, thank you po. Inilagay mo kami sa iyong katawan na minabuti mo. At ang aming panalangin, magawa namin ang aming mga bahagi. Thank you, Lord. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa umaga pong ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Po tayong part dito sa church na kung saan ay magkakaisa po tayo. At naniniwala po ako, dadating po yung panahon na lalago yung church na to kasi nagkaroon tayo ng teamwork. At lilipat na tayo ng ibang lugar kasi hindi na tayo kasya dito. At ang bawat isa sa atin ay kikilos at magkakaisa upang mapapurihan at maihayag yung kabutihan ng Panginoon. So ngayon nga po ay nandito tayo sa panahon ng pagtatites at pagbibigay at pagbabalik ng para sa Panginoon talaga. At tayo nga po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo. Salamat sa mga mensahe na pinapa-realize mo sa amin na kailangan namin, Panginoon, kumilos. Kailangan naming manindigan, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos. At ikaw yung kakampi namin, Panginoon, wala lang iba. At hindi namin talaga kakayanin, Lord, na mag-isa. Dahil kami ay mahina, manlulupaypay kami kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Ikaw lamang ang sandigan namin, ikaw lamang ang aming matibay na Diyos at makapangyarihan sa lahat na magbibigay sa amin ng lakas at magbibigay sa amin ng katagumpayan sa mga pinapangarap namin, mga ninanais namin sa buhay. At alam namin, Panginoon, na alam mo yung mga plano namin, mga hangarin namin, dinidream namin, Panginoon. Alam namin na batid mo ito at ikaw ang siyang tutulong sa amin upang maabot namin ang lahat ng ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala na po namin sa iyo at itinataas na po namin sa iyo. At ikaw na po ang bahala na tumulong sa amin. At sa huli, Lord, at the end, sasabihin namin na nagtagumpay kami dahil sa tulong mo sa amin. Salamat po at ikaw na ang bahala sa amin. At ito pong aming panalangin at may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.